Babalikan ko na lang kayo guys kapag natuyo na to. See you soon. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Drip Products, let's go! At to Cartini Drip, check out mo na yan! It's the following day and tuyo na ang ating pond. Ayan yung mga pinagsisemento natin kahapon. O tuyong-tuyo na talaga siya. Solid na. Pwede ko na tong sipa-sipain, hindi siya mabubuwag. So ang gagawin natin ay lilinisan na natin to, tatanggalin natin yung mga debris, yung mga dust and all that para pwede na tayong mag first coat ng ating pintura. Gawin na natin to, let's go! Inurong ko pala muna ang aking umbrella, Ella, para hindi tayo maiinitan doon sa ating pond habang tayo ay nagme-maintenance. Walisan ko na ang aking pond and ngayon ay babanlawan na natin to para matanggal yung mga alikabok. So, ayan, babanlawan lang natin ng tubig. I'm sure matutuyo to sa sobrang init ng panahon ngayon, grabe. So, gusto ko lang matanggal yung mga alikabok ng nakaraan, char. Nung isang araw pala, nagbara yung kanal namin. Pagdukot ko nung laman ng kanal, merong isang buong Tupperware, kaya pala hindi umaandar yung tubig. So anyways, lilinisan na natin to. Ayan, padaanan lang natin ng tubig, matanggal lang yung mga dust. Ayan, dumadust. Para pag nagsimula na tayo magpintura dito sa ating pond, ay medyo malinis naman siya. Walang problema dito dahil pupunta naman dyan sa drain yung ating tubig. And hindi ko naman pinoproblema yung leak nitong pond na to kasi yun nga, una nga hindi naman natin itataas yung water level niya. Pangalawa, wala naman tong leak nung nakaraan, nung lumang pond pa siya. So, pag natuyo to, pintura na agad rekta, wala nang leak test pa. Ngayon, tapos na tayo magbanlaw dito sa ating The Red Box na hindi naman red. Ngayon, maglilinis muna ako ng aming outdoor dahil puro bakas ng semento dito guys. Nakatambay lang ako dito and tapos na akong maglinis sa aming buong outdoor. Ayan, ay ganda ng halaman. Ilinis ko rin dun sa may goldfish box, pati yung dun sa may plant box. Tapos yan, nag-arrange ako dito ng mga halaman. Nga pala on that side, inayos ko na yung pasukan ng tubig para dito sa ating The Red Box. Hinipo ko ang ating The Red Box. Tuyo na pala siya. So magsisimula na tayo ng first coat dito para bukas ay second coat na lang yung gagawin natin. Yung gagamitin ko pa rin pintura ay yung Rain or Shine Elastomeric Waterproofing. Medyo konti na lang to, so mukhang mapapabili tayo. Ito yung magiging unang gastos natin dahil ito ay mga tira-tira lang. Galing sa ating goldfish box. Naalala nyo na ginawa natin yun last year. Well, technically, nung film ko tong video na to, 2023 pa din. Pero 2024 nyo to mapapanood. So, kapag kinapos to, isang batch lang ata to. Siguro mga one coat lang to. Bibili na lang ako ng bago, siguro bukas na kapag magpipintura na ako. Kuha lang tayo ng konting pintura, magsisimula lang muna tayo dun sa mga pader-pader, yung mga sulok-sulok muna. Para mamaya ay dire-diretso na tayo magpipintura dun sa mga straight line lang. Roller na lang gagamitin natin. Pero itong mga sulok-sulok, kailangan talagang iniisa-isa pa to. Tapos ko nang i-paint yung mga sides ng ating The Red Box. And ayan, pipinturahan ko na yung buong pond ngayon. First coat lang muna yung gagawin natin kasi konti na lang yung pintura ko. Tapusin ko muna pinturahan yung part na yon, tapos susunod natin dito sa side na to. Done na ako mag-paint dito sa side na to, pati yung gilid na yan ay na-paint ko na din. Minanual ko siya ng brush dahil yung mga sulok-sulok hindi napapasukan ng pintura. So kaya medyo natagalan ako pero worth it naman. Itatry ko nang isunod itong side na to, tapos itong side na to, tapos itong side na to. Tingnan natin kung magkakasya yung pintura natin. Tapos na rin ako mag-paint dito sa side na to. Yan na lang yung inabot tong pintura natin. Tapos na rin dito sa side na to, tapos na rin dito, and dun sa side na yon. So bukas bibili na lang tayo ng waterproofing paint para matapos na natin tong buong pond. Pag natuyo yun, mag second coating na tayo. Bili muna tayo ng pintura! I just got home and tutuloy na natin ang pintura serye ng ating The Red Box. Nakabili na ako ng Rain or Shine Elastomeric Waterproofing na black. Bumili na rin ako ng malaking brush kasi nga dapat nga binabrush to. So kailangan ko ng malaki para malaki rin yung sakop niya. Tatapusin ko muna yung first coat all over ng ating pond. Idadamay ko na rin yung labas, pati yung mga gilid-gilid. Same process lang yung gagawin natin. Pag natuyo yung first coat, pwede na tayo mag second coat dito. Let's go! Grabe naman yan, nakala ka saglitan lang. Natapos ko na yung first coat ng loob ng pond. Medyo nakakapagod kasi nung nagpipintura ako ng ating goldfish box na yon, sobrang smooth lang kasi niya. Since ito ay meron siyang mga hinges and mga cracks, kailangan natin pasukin yung mga cracks na yon para makover ng ating waterproofing. So finally, done na tayo sa first coating nung inner part ng ating The Red Box. Gagawin ko na in a bit
Itong outer part, siguro isasama ko na rin tong pader na to. Tapos yung paikot niyan, pagpunta doon hanggang doon. Tapos itong pader na to, gusto ko na rin pinturahan hanggang doon. Yung mga halos kakapintura ko lang ay tuyo na. Hindi ko alam kung sobrang nag-enjoy na ba ako sa pagpipintura dito, pero natapos ko na yung mga outer part, natapos ko na yung inner part, nadama yung pader. Pati yung pader na pinturahan ko na po. Yung lahat ng buong ating The Red Box ay napinturahan ko na. Ultimo yung pipe na yun, ayan yung blue na pipe, napinturahan ko na rin yan hanggang pa ganun, ayan, napinturahan ko lahat yung grabe. Intense talaga. Yun na muna siguro for tonight. Kailangan natin ibabad tong pinturan to, patuyuin natin ng maayos bago tayo mag second coating. Pagkatapos natin mag second coating dito, kailangan ko muna kalimutan tong pond na to para ma-cure ng maayos yung ating pintura at wag sana tayo ma-excite maglagay ng tubig para hindi umangat yung mga pinintura natin dito sa sahig. Yun lang muna for tonight. Bye! See you tomorrow!